Eto na mga kababayan, kampo ni VP Sara Duterte nagsalita na. VP Sara hindi na magpapakita. Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Bobs TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan dahil nagsalita na po ito po nga si Congressman Luistro at sumagot na daw po itong kampo ni VP Sara Duterte. At ito pong si Vice President ay hindi na daw po magpapakita mga kababayan. Yan po ang ating aalamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share at comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Hindi ko na po kayo ma-shoutouts lahat mga kababayan. Pero maraming salamat po sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. At palagi hiling po natin 1 view, 1 like po sana sa ating video sa mga nanonood po dyan. Paki-like naman po ang video natin, no? Sa mga nanonood, isang view, isang like po sana. Napakalaking tulong na yan. Okay, so ito panoorin natin mga kababayan, no, ang hamon po, hinamon, no, ni Congressman Luistro, ito pong si VP Sara Duterte, no, na magpakita po mga kababayan, no, sa Committee on Justice ng House of Representatives para sagutin, no, ang mga akusasyon po sa kanya. Kung kayo po ang tatanungin mga kababayan, nararapat po ba na humarap etong si Sara Duterte sa mga impeachment complaint laban po sa kanya at ito ay sagutin niya mga kababayan. No, i-comment lang po sa ibaba yung inyong mga opinion. Alright? So ito mga kababayan, sabi nga po, no, hindi na raw po magpapakita itong si Sara Duterte, no, dyan po sa House of Committee on Justice at mayroon na naman silang sinisilip mga kababayan. At kagaya po lang dati, tila unconstitutional na naman mga kababayan. So, yun na naman, balik tayo, no, sa naging issue nila last year, no, na kung saan tineknikal na naman nila yung impeachment complaint kay Sara Duterte. Okay, so ito panoorin natin mga babayan kung ano po ang masasabi diyan ni Congressman Luistro. Alright? Let's go. From the House Justice Committee, si Congressman Jinky Luistro, Congresswoman, magandang gabi po. Tony Enrica po ito. Good evening, Tony Enrica, and thank you for having me here. Yeah. Our pleasure, Kong Jinky. Thank you po. Meron na po ba kayong confirmation kung darating po tomorrow? Yes. Yung po Ngayon po. ni Vice Presidente or wala pa po? Actually, the information that we just received is they will not participate in the hearing tomorrow. Yeah. Confirm na. So, hindi na po sila magpa-participate, no, sa hearing po ngayon. Mga babayan, 'di ba? So hindi na naman po nila sasagutin yung impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Nakakatuwa lang mga babayan kasi nakakatawa mga babayan. Kasi alam niyo kung bakit? Ang dami niyang abogado. 16 yung abogado niya mga babayan. Pero yun lang yung kanilang maisasagot. No, kung ganun din lang naman pala, bakit kumuha pa ng 16 na abogado si Sara Duterte? Sayang na naman yung ibinayad. 'Di ba? Kasi doon lang din pala babagsak eh. 'Di ba? Hindi rin pala siya sasagot sa mga impeachment complaint laban sa kanya. Alam nyo, lalong nag-iisip ang taong bayan sa ginagawa nila na to, no, na kung saan hindi nila sinasagot yung impeachment complaint. Lalong nag-iisip tuloy ang taong bayan, no, na siguro baka, no, totoo nga etong mga ginawa ni Sara Duterte, yung mga reklamo sa kanya, baka totoo nga, no, na siya ay nagdambong ng mga malaking pera, mga babayan. Isa pa, no, naiisip natin dyan, baka ayaw din po nila sigurong mabuksan, no, yung bank accounts ni Sara Duterte. Pero pagka kumilos po itong House of Representatives, mga babayan, itong Committee on Justice, no, mapapasumpi na po, no, yan pong mga bank accounts ni Sara Duterte. Again, sinasabi natin,
baka gusto nilang mas mapabilis yung proseso nito, mga kababayan. Netong impeachment ni Sara Duterte dito sa House of Committee on Justice, mga kababayan. Bakit ko nasabi yan? Kasi nga, kung totoo man na nagkakaroon na po ng gapangan ng bilangan, no, o ng boto dyan po sa House of Representatives, mga kababayan, sa mga members po ng House, mga kababayan, mukhang doon pa lang, no, kung totoo, hindi pa natin allegedly, mga kababayan, na mayroon daw di umano, no, nagapangan ng boto kay Sara Duterte. Alam nyo kung ano po yun? No, kung boboto ka ng against o hindi. So, ang mangyayari, mga kababayan, kung boboto po kayo ng impeachment, pro-impeachment kay Sara Duterte, ang sinasabi nga po, no, neto mga supporters ni Sara Duterte, humanda raw kayo. Humanda kayo sa 2028. Nasa sa inyo yan. Mag-isip kayo, no, sa mga kongresista. Kung may impeach ninyo si Sara Duterte ngayon, paano kayong hahanda sa 2028? Hindi na nga siya pwedeng tumakbo sa any position. Tandaan ninyo, wala nang bilang yan sa Senado. No? Wala nang bilang yan sa Senado. Malamang sa malamang, mga kababayan, yan pong impeachment complaint ni Sara Duterte, kung yan naaabot sa Senado, magpo-proceed yan. No, sa tingin ko lang, magpo-proceed yung impeachment na yan. So, wala kayong dapat ikatakot. Tsaka bakit kayo matatakot? Ang layo pa ng 2028. Diba? We just received a letter from the lawyers Yes. Ano po saying that they will not be participating in the hearing. They're actually questioning the constitutionality of the proceeding. Constitutionality Yun naman naman. ating, nabola kristal na natin, kung Jinky na magkakaroon ng ganitong challenge, yes. So kapag ganun ba, Kong Jinky, does that mean that they will again petition the Supreme Court to decide kung meron po kayong anong tawag dito, karapatan na dinggin pa yung kaso niya? That is a possibility, no? Malala mo, Tony, kahit dun sa answer, instead of alleging her defense to the complaint, what they provided in the answer are issues of violation of due process, failure to state ultimate facts, and the alleged double standard with regards to the impeachment against the president vis-a-vis the impeachment against the vice president, no? So on that note, at least consistent yung laman ng answer at yung demeanor nila ngayon of not participating in the hearing on the grounds of alleged unconstitutionality, I think consistent sila sa position nila. But to your question, Tony, anong mangyayari considering the information that they will not be participating in the hearing, at least for tomorrow, no? Yeah. I don't know about the subsequent hearings, no? What the Justice Committee will do is to simply proceed to hearing the impeachment complaints, no? So, kagaya ng nasabi ko na in the previous interviews, tomorrow is supposed to be our first schedule for the hearing proper. Yes. So, i-address natin yung tatlong pending matters before the committee. One is Congressman Chel Jokno's request for issuance of subpoena of AMLA documents, Yes. Ombudsman documents, and NBI documents, no? Yes. We will be addressing as well the petition of Congressman Chel Jokno for protective custody of witness Ramil Madriaga. Yes. And then if one of the Congs will raise about the alleged conflict of interest with regards to the entry of appearance of Attorney Monsayak and Attorney Poa, possibly i-address din natin yan. And then if the complainant is ready tomorrow to proceed to the presentation of her evidence, we can start also the presentation of her evidence. But since wala naman silang participation, pwede na skip yung portion na yan. Wala nang presentation of the defense evidence. Well, we will continue to send notices every time there are hearings to the respondent. Again, this is our ample compliance to the requirement of due process. No? What is important is for the committee to be able Tapos sasabihin nila wala na naman due process, mga kababayan. Diba? to show that the requirement of due process was fully complied with. Sumunod po tayo sa requirement ng due process. However, sila po ang ayaw mag-participate, no? We are giving them the opportunity to participate in the hearing, to Sila yung ayaw mag-participate. counter the evidence of the complainant. Yes. But again, if they will not be availing of this opportunity, that is their prerogative, that is their option, that is their choice. So, nakakalungkot lang, Tony and Rika, kasi
ang tagal na nito. Opo. The allegations on confidential fund, the allegations on having constructed an assassin to kill the president, the first lady and the former speaker, the allegations on unexplained wealth. Kailan pa ba to? 2024 pa, no? Opo. Tapos we failed to proceed to trial during the first impeachment proceeding because it was lamentably declared unconstitutional by the Supreme Court, no? Tapos nandito na ulit tayo. We are following the requirement of the Supreme Court. Yes. Ito gusto ng Supreme Court, di ba? Tama. Magkaroon muna ng evaluation ng evidence, Yes. be it through an investigation, through a hearing proper. Ang mahalaga na pag-aralang mabuti ng mga congressman or justice members, to be specific, Yeah. yung evidence which will be presented by the complainant, and same is true with regards to the evidence which will be presented by the respondent before we transmit. Di ba ito yung i-emphasize talaga ng Correct. Supreme Court to Opo. give ample due process to the respondent, and we've been very compliant in as far as the requirement of due process is concerned. And I don't understand really kung bakit from the end of the Vice President may issue pa ng unconstitutionality, may issue pa ng violation of due process. But again, from our end, Tony Rica, this is a constitutional duty. Actually, sa tingin ko dyan, no, delaying tactics na naman yan, mga babayan, no. Just to stop yung impeachment trial ni Sara Duterte. So, ngayon, makikita natin, medyo sa tingin nila, medyo natatakot pa rin yan, mga babayan, no. Sa tingin ko, natatakot pa rin yan. No, kasi mukhang alanganin pa rin sila sa House, eh. 'Di ba? Sa tingin siguro nila, hindi pa rin sila nakakasiguro na yung House of Representatives boboto ng no sa impeachment niya. So from there, mga kababayan, makikita natin na medyo talagang nauubos na siguro ang kapangyarihan ng mga Duterte, mga kababayan. 'Di ba? So dito makikita natin na parang nag-aalanganin na rin sila. Kasi kung unconstitutional na naman ang kanilang isasagot, so possible, iakit na naman nila yan sa Supreme Court. Doon na naman tayo babagsak. Diba? Kung walang TRO, kung walang adverse pronouncement of Supreme Court, Yes. our duty is to proceed to hearing the impeachment complaints. Yan. Tuloy ang impeachment, mga kababayan. Non-compliance, Ma'am Jinky, doesn't mean that they're waiving their right na, no, to speak. To So, respond. kung kunyari, they decide ng third scheduled hearing na magsalita sila, they will still be given that opportunity. Yes, in pursuance of our constitutional guarantee to due process at any stage of the hearing, no? Or at any schedule of this hearing proper. Basta dumating sila, they will be allowed to present their evidence, no? Yes. Basta dumating. So today will be the first hearing and for March, and then yung susunod na tatlo will all be in April na po, di ba? O baka naman wala talaga silang maisasagot. O baka naman talagang nahihirapan yung mga abogadong sagutin yung mga impeachment complaint kay Sara Duterte. No, sa tingin ninyo? Yes, that will be April 14, 22, and 29. Yun. So, parang tinatanong nga ni partner, may tatlong pagkakataon pa sila na humabol para magpakita at maghayag ng kanilang yung parang depensa. Sasabihin natin, constitutional ito. This should stop. Ganyan. Actually, kung ito lang tanong ko, I mean, you're not a lawyer, pero kung hindi ang side nila VP Sara ang mag-question sa constitutionality ng process, can the House Committee on Justice also elevate this issue to the Supreme Court? Para kayo lang ang magtanong, are we doing it the right way, your honorable justices? To be very honest, Tony, Yes. we are maintaining the position that we are following strictly the rules of procedure, the decision of the Supreme Court in the recent decision and resolution. We're following the mandate of the Constitution, no? Yeah. Kahit nga maliliit na requirement, kaya nga, Sinusunod nila. napansin mo si Congressman Marcoleta, he even raised the question na, eto bang determination of sufficiency in Ay, law dapat na una. ay bago o lumang requirement? It's because in the past, hindi sila ganun ka-strict, but it has Correct. been part of the rule. Now we strictly complied with every step of the impeachment proceeding before the Justice Committee. No? Diba? So as far as we are concerned, Tony, Rika, Yeah. we are very much Compliant. compliant with the requirement of the rules, the Supreme Court decision and resolution, and even the Constitution. Ang tanong ko lang kung Jinky, kasi parang wag na nating hintayin yung panig ng Vice Presidente na magtanong pa sa Oo. Supreme Court. Unahan na natin. Sa tingin ko dito, mga kababayan, sobrang nag-iingat na itong sila Congressman Luistro. Itong Committee on Justice. Sa tingin ko kasi parang ayaw na nilang masayang yung pagod nila, yung oras nila sa mga hearing na to, mga kababayan. Tapos in the end, mate-technical na naman sila.
No, kaya nga strictly sinusunod nila. Yung po nga naging rules o decision po ng Supreme Court, mga kababayan. 'Di ba? Humingi na kayo ng affirmation na parang tama ho ba ang ginagawa namin, mga justices? Pwede mo bang unahan nyo na, Kung Jinky? Well, actually, Tony, hindi rin magandang Idea. tingnan na we will always be soliciting the opinion of the Supreme Court on the ongoing impeachment process. Why? Let us remember that there is a principle of separation of power. No? Meron ba? At itong impeachment process, this is granted, a power granted to the legislative. For the purpose of initiation, that belongs to the House of Representatives. And for the purpose of trial, that belongs to the Senate. Alam ko wala na yun, tinabi na natin. Nakikala na yung Supreme Court sa proseso niya. So, sabi ko, wala nang separation. Anyway, so tomorrow, when you proceed, you will tackle nga yung mga pending motions. Do you have to decide that right away tomorrow? Or pwede nyo pagpaliban for another hearing day? It depends on the justice members. If they want to resolve them right away, then we will be resolving the matters pending before the Justice Committee. So do you expect any lengthy debates on these motions, Congresswoman? Possible kasi may mga request for issuance of subpoena, no? May mga request for may mga petition for protective custody. I think all of this, and even the conflict of interest with regards to the two lawyers of the Vice President, Attorney Mosap and Attorney Poa. So I'm anticipating that there will be a meaningful discussions on this. Opo. Tomorrow po ba, Congresswoman, for the subpoena for the financial records, hindi pa tayo makakakuha po ng tomorrow, no? I mean, sisimulan pa lang po natin yung requesting for the documents. Yes, we will be addressing, which means we will be deliberating on the motions pending before the Justice Committee. Pag-uusapan pa lamang po. Itong mga inihain na motion, petition, at saka mga concern on conflict of interest. Pati po ba yung mga pagsabina sa mga pwede nating i-request ng mga tao, witness na magsalita, katulad ni Mary Jane Gatos na hanggang ngayon, hindi na. Mary Grace Gatos. Somebody you don't believe is. Yes. Pwede po ba? That is the purpose of, Rita? Yan yung chichiryagang ni Sara Duterte. Alam mo, dapat talaga masagot na, no? Dapat mailabas na rin yan, eh, no? Sino-sino ba yung mga chichiryagang na yan? No, netong si Sara Duterte. Hanggang ngayon kasi sabi nila, ilalabas na namin, no? Si Mary Grace Piatos. Diba? Tapos ngayon, boom, hindi sila atin sa hearing. Boom, hindi nila masagot yung impeachment complaint sa kanya. So, paano ilalabas yung mga, yung chichiryagang na yan ni Sara Duterte kung ayaw nyo naman sagutin yung impeachment? Diba? Subpoena ad can do if you want to avail of the compulsory power of the Justice Committee to compel a person to appear before the Justice Committee and testify. Pero saan mo i-apply yung subpoena, partner? Hindi mo alam kung saan nakalagay. He's somewhere in an alternate reality. Para mahirap hanapin kung saan Ito Dr. Strange na. i-apply yung subpoena, di ba? Ano yan? Imagination na naman yan, mga kababayan. At saka premonition. Bolang kristal. So anyway, once po na matakil na lahat ng motions and assuming na kahit na may mga debate at na mapagdesisyonan, kung positive po yung Action House Justice Committee sa lahat ng motions, yung pong subpoena, do you foresee na maaari pa itong harang through any court action on the part of the Vice President? Or kapag po nag-issue ng subpoena ng House Justice Committee, hindi na siya pwedeng harangin ng korte? To answer your question, Tonino, at any stage of the proceeding or any subject matter of the proceeding can be considered as a subject matter of petition to the Supreme Court, no? Ang tanong na lang is kung if it will be appreciated by the highest tribunal, no? Kasi kung wala namang issue ng grave abuse of authority, then walang issue ng constitutionality. Sige na naman pala. Ito naman tayo. Kasi kung ano na naman kaya ang sasabihin nila ng kapag ng vice-presidente na unconstitutional. Kaya alam mo, sa Korea, di ba, nag-impeach sila at saka Ang bilis-bilis eh. Ang nag-try ng kanilang presidente ay, hindi ba mismo yung Supreme Court nila ang nag-try sa presidente nila, Congresswoman? I am not very certain about what happened Sa in South Korea. Korea. Feeling ko lang dahil ang bilis nung nangyari sa South Korea. Amyendahan natin, Congresswoman, yung ating impeachment process and let's just copy the South Koreans. Mabilis. But for us, no, for us, the Justice Committee, no, we are already following the decision of the Supreme Court. Yes. We are very strict in our compliance in the rules. Yeah. At least for the sake of the Filipino citizens, sana masagot na itong mga katanungan ito ng sambayan ng Pilipino. Yeah. So I'm hoping still that
the respondent, the Vice President, will be availing of this opportunity to present her answer, her defense to all the allegations in the complaint. Alam mo, na-expect ko pala, Kasi partner. sabi nga ni Congressman Defensor, no? Ano yun? Bilisan na natin to. Ay, sabi Kung nila. talagang walang basis ang complaint against the Vice President, we dismiss. Po. Di ba? Po. Kasi hindi rin fair sa kanya na may nakapending na impeachment complaints Tama. kung talaga namang innocent siya. But how can we know that she's innocent about these allegations if she will not be answering properly the complaint and she will not be participating in the hearing proper, no? Opo. Alam mo, ang susunod, bilang pagkatapos lang, Congressman, susunod na maging depensa, ako na po-proceed lang, partner. Kasi nila, this impeachment proceeding is a waste of valuable energy resources. At dahil nasa crisis tayo, kailangan ng impeachment ay isang tabi para matipid tayo sa kuryente. Congressman, what do you say to that? That is a reasonable anticipation. See? Social media. Nakita ko ba yan? Nakita ko na yan sa mga vloggers. Oh my God. This is my answer. What is it? Constitutional duty namin. Ayun. No? So, for as long as there is an impeachment complaint which is being filed in the House of Representatives, Yeah. we have no choice but to hear the impeachment complaints. Alright, so yung mga kababayan, no? Sabi sa inyo, harangin at haharangin eh. Gagawa at gagawa ng paraan yung mga yan. No, na hindi matuloy yung impeachment complaint dito kay Sara Duterte. No, kasi nga ang inahabol nila is yung 2028. Mga kababayan, ang layo ng ng foresee nila eh. 'Di ba? 2028 mga kababayan. Kaya nga nag-anunsyo na yan ngayon pa lang eh. Sinasabi na yan natin nung nakaraan pa. Nung nag-announce pa lang siya mga kababayan. Yung announcement niya na yan, may connection yan sa election, sa impeachment complaint laban po sa kanya. Gagamitin niyang armas ni Sara Duterte dito po sa mga kongresista para mapaisip-isip sila kung anong gagawin nila sa impeachment complaint ni Sara Duterte. Diba? Ayan. Ano masasabi niyo po dyan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion na atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, kita tayo sa ating next video upload. Dito po muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.